Hello, Virgo. Ito na yung reading mo for the week of August 20 to 26. Pero kahit tumipas yung mga petsa na yan, timeless reading mo to. Okay? Kung interesado po kayo sa private reading ko, palagi naman pong nakasulat sa description yung details, yung pinaka-link papunta sa official Purple Team FB page. Yung Purple Team na may blue check lang po, yung legit. Pag wala pong blue check sa kanan yung Purple Team page, hindi po ako yun, ha? Kayo po yung mag-PM sa akin doon. At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, pag-aabang ng mga readings, pagpapadala ng Star Super Thanks, pag-avail ng private readings, pag-join na membership and subscription. Okay? Compassion at saka playfulness. Ano pa? May mga cards guys na mga walang damit, hindi ko pwedeng ipakita sa camera yun, bawal ha. Coolness and gratitude. Ang ganda. Alam mo, very warm yung energy dito kasi meron kang compassion, playfulness yan. Para lang makita mo yung cards kung gaano kaganda yung energies. Diba? Ayan, very warm yan eh. Ito para siyang yung strength card sa tarot. Okay. Ay, napipil ko dito. Ayan, kung mapapansin mo, bawat cards ay merong dogs, which are companions. I think something na related sa friendship, best friend mo, or pet, specific dog. Companion mo siya eh. Hindi lang siya pet para sa'yo. Family siya. Or alam mo yun, pwedeng itong dog na ito is matagal na siya sa family ninyo. Oo, pati mga kaapu-apuhan niya, anak-anakan niya. Basta something about loyalty, friendship, companion. O meron ditong energy ng yung dating kababata mo or kalaro mo nung bata ka. Best friend mo nung bata ka. Ewan ko, may naka-wheelchair dito eh. Baka lang may relate yung wheelchair. Basta someone will show compassion eh. Whether ikaw ito o yung person na nakaka-deal mo or about a friend or about a pet. Kung it could be na baka may mapulot ka na aso, gagawin mo, i-adapt mo na lang siya. Mamahalin mo ng parang sa iyo, magiging companion mo. Kung hindi yun, it could be a passing ng pet ninyo na very old age na. Siyempre, lahat naman tayo darating sa ganung point. Kumbaga, matagal na siya sa family mo. Siyempre, na mahal mo na like family member. Pwedeng old age na kasi talaga eh. Okay? Something related sa mga ganun. For a person, kung sino man to, kaibigan mo man hindi na meron siyang, alam mo yung very loyal sa'yo. Prove niya yung loyalty niya. Or it could be someone na nag-serve sa family kahit hindi ito pet. Pwedeng tao. Like naging tagapag-alaga ninyo, kasama ninyo sa bahay. Pwedeng ganun eh. Merong playful energy dito, pilya energy.
Yes, it could be someone na nagfo-flirt sa'yo or someone na, ewan ko, maloko, pinagtitripan ka, parang ganun. Basta mapilyo, binibiro ka. Okay, merong wholeness and gratitude dito. Wow, it could be, it's a wonderful energy na maramdaman sa puso mo. Yung pagiging kompleto, pagiging buo, blessed, grateful. I think merong mga blessings or merong humbling experience or some kind of magandang mangyayari, a blessing, a miracle na magpapahumble lalo sa'yo, lalo magpapagrateful. Or, yun nga, may magandang mangyayari like a blessing na feeling mo, wala ka nang hihilingin pa. Buong buo, kompletong-kompleto ka na. Okay? Yan. Ganda. Pa. Tingnan natin pagdating sa kaperahan, financial career mo. Virgo. Baka kasi meron kang something dito, singit ko lang wini-wish for, pinagdarasal, kailangan mo na darating sa'yo, kaya ipagpapasalamat mo, ipagdarasal mo. Parang mabubuo, makukumpleto eh. Parang wish granted, prayer, answered prayer. Okay? Basta, it's a blessing. Financial career. Pwedeng may partnership dito, business partnership, bagong contract, bagong company, bagong project. Or bagong makakasama, makakapartner sa gagawin mong project, negosyo, or trabaho. Or someone na makakatulong mo when it comes to sa pera eh. Ano ba tawag nila doon? Yung co-chore ba? Kapag, ewan ko, when it comes to loans, basta something here na ano. Whoa. Or it could be something related sa conjugal property. Since couple yan. Or joint venture, hindi ko alam. Yes, good news with the Page of Wands. This is a successful partnership or transaction. Maganda yung exchange, maganda yung kalalabasan ng usapan, ng transaction ninyo, ano man yan, good news yan, Page. Page is also an energy ng nagsisimula. So, pwede, may bagong magsisimula dito regarding career or pera. Check natin when it comes to home, family. Yes, home, family. Maganda rin. You have the moon card reversed at saka 6 of Wands. Matatapos na yung period ng pangangapanin nyo as a family. Kung nagkaroon man kayo ng mga problema, uncertainty sa pera man yan or hindi, yung tipong walang kasiguraduhan, kinakabakabahan ka, nanguhula-hula ka kung ano yung mangyayari sa susunod, matatapos na yun. Magkakaroon na ng clarity dito about, ewan ko, it could be anything na inaantay ninyo, kung ano yung kalalabasan, ano yung resulta. Something here na mare-reveal na eh, kung ano yung okay, it could be something na okay, ito specific to. It could be something about laboratory or medical exam. Parang siguro kinakabakabahan kayo about the result. Possible na mawawala ni agam-agam ninyo kung meron man family member or ikaw na nag-aantay ng lab result or whatever. Okay? Specific again, meron na naman akong babanggitin. If ever na merong nagkaroon ng cancer sa family ninyo, I think magiging clear na yung makiklear na of cancer. Sorry naman ayaw sanang banggitin pero sumisingit siya sa isip ko. Okay? Meron something dito na good news pa when it comes to family sa bahay, achievement, success.
Ayan o. Or meron ditong homecoming. Meron bang mag-uuwi? Meron bang uuwi? O, pwedeng ganun eh. Basta etong person na to, galing siya sa pakikipaglaban. Kaya ako sinabing may cancer dito eh. Sorry naman sa term, hindi ko alam kung bawal yun. Pero the big C, alam mo yun, victorious siya na uuwi, dala-dala yung magandang balita, whether may kinalaman dun sa big C na sakit or it could be anything. This is, magandang balita. Dala-dala niya pauwi sa bahay or related sa bahay. Okay? So, next is sa area ng love life mo. Dear, Three of Cups upright, Knight of Cups. Pwedeng magkaroon ng issues regarding magkakaibigan, love triangle. Sorry naman, specific yun. Or it could be na merong third party involved dito or mangyayari pa lang. Pwede mangyayari pa lang, nangyayari o nangyari na. Alam mo itong person na to, pwedeng nadala ka lang sa patwitams nito, matatamis na salita. Pero alam mo yun, baka player kasi talaga siya eh. Hindi ko alam kung existing na ba tong third party bago ka pa niya na-meet. Baka hindi mo alam lang na meron na pa siyang ibang kakonek or karelasyon or pwedeng two-timer, three-timer siya. Mabola yan o romantiko. Mabola to. So, pwedeng nabola kayo. Hindi ko alam kung tatlo kayo dito. Basta. Water sign malakas. Okay. Ano to eh? Third party situation. Dadalhin ka niya sa ganun kung mangyayari pa lang yan or hindi mo alam na ikaw paling ginawa o ginawang third party or pinagsabay-sabay kayo, whatever. Kasi nga madaling mahulog sa sweet talk netong person na to. Okay. Ano pa, pagdating sa hindi inaasahan, hindi inaasahan pero hindi magtatagal. Baliktad yung Ten of Pentacles. Whether yung dating nun ay positive or negative ay depende sa inyo kasi general reading ito eh. Kasi basta meron ditong something na akala mo matatag, akala mo pang matagalan na pang forever, akala mo ganun ka stable pero hindi pala. It could be a job, it could be a relationship, it could be a business, etc. Or it could be a waiting period. Akala mo, tagal-tagal nung hintay mo, pero ang bilis lang pala. Okay, so depende. Kung ano yun. Basta ang nakasense ko lang dito, hindi na magtatagal or hindi siya ganun ka-stable. Not meant to last. Not meant to stay. Something here about pagpapamilya rin or pag-iipon, yes, parang pang long-term na commitment pero parang it could be na pwedeng hindi mo ina-expect na alam mo yon hindi mo pala kayang i-commit yung sarili mo ng ganun katagal or sino man yung kadil mo. Basta may ganun. Okay? Or hindi mo in-expect na meron something na wow, ganun mo lang kabilis ma-accomplish, no? Kasi nga sabi ko may something dyan na hindi matagal eh. And sa area naman ng ang tawag dito? Good news o maganda mangyayari sa'yo. Finally,
mawawala na yung mga sagabal sa path mo. Yun ang nafe-feel ko rito. And finally, yung mga ipinaglalaban mo dito, yung pagpupursige mo, sacrifices mo, magbubunga ng maganda yan. Yung matagal mo ng pakikipaglaban, pagpapakahirap dito, pagdidepensa ng sarili mo, matatapos na yun. Mawawala na rin yung mga istorbo, sabi ko nga yung mga blockages sa gabal. So, magiging clear na yung path mo. Hindi mo na kailangan pang mag-struggle, mahirapan para lang ipaglaban ko ano yung para sa'yo. Okay. So, finally, closing message for you or additional na payo ng reading na ito para sa'yo. 2 cards. Be present tapos pay attention to the signs. Hindi daw ito nagkakataon lang, itong mga synchronicities na ito. Hindi ito coincidence lang. Nangyayari yan for a purpose, kung ano man yan. In love man yan or hindi. Basta pay attention to the signs. Hindi ito nag-aksidente lang or nagkataon lang, alam mo yun. May purpose yan, bakit yan nangyari. Be present daw. Be present. You will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. I-appreciate mo lang itong kung ano man yung nangyayari ngayon, ano man yung meron dito sa harapan mo. Oo. Dito ka lang magstay kung ano meron dito sa present. Enjoyin mo na lang kung ano meron dito. Maganda man yung nangyayari or hindi. Dito ka na lang mag-focus. Okay, so yan yung pinaka-reading mo. Sana makatulong sa'yo to. Take care, Godspeed, babush.